One. Okay, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyo uli. Naririto naman tayo sa ating online Bible sharing every other Wednesdays ng buwan. At marami natin po yung makinig ngayon, no? Dahil maganda itong pag-uusapan natin in relation dun sa ating topic na pinag-uusapan about patience. Ang pag-uusapan po natin ngayon is trial and testing, wherein ito po yung madalas na ginagamit ni Lord o inaalaw ni Lord para yung ating mga pasensya ay masubok at ma-prove na talagang tayo nagmamature. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, trial versus testing, God's way of growth. Paraan ng Diyos para tayo palaguin, patibayin, palawakin, pagyamanin ang ating pananampalataya. At dapat maintindihan po natin yung ma-qualify natin ang pagkakaiba niyan dalawang yan. At bago po tayo humayo at gumawalaw sa pag-uusap na ito, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan, salamat po God. Thank you Lord na kami po ay buhay at may pag-asa na Ikaw ang tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw ng aming buhay. Dama namin ang iyong presensya at pag-iingat. Higit sa lahat, Lord, Ikaw ang tunay na maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Dahil wala po kaming magagawa kung Ikaw ay malayo sa amin. Banal na Espiritu, Ikaw ay maging guro at mangusap sa mga taong makakapanood nitong live Bible sharing pong ito online. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin, Ama. Amen. Amen and amen. Magandang gabi. Ito po yung paraan ni Lord para tayo lumago. Kasi kung talagang Kristiyano ang isang tao, na siya'y pinananahanan ng Espiritu Santo, maliwanag po na sinasabi ng Bible that the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. Kasama ho yun dun. Kaya po, isang fruit lang ang sinasabi dahil meron pong 9 na sangkap yan kung saan ang bawat isa ay magkakaugnay at hindi pwede maghiwa-hiwalay. Kasi kung ang tao po ay may Espiritu Santo sa kanyang puso, nandoon po ang pag-ibig ng Diyos kung saan ang lahat ng aspeto ng kabaitan, kabutihan ni Jesus, ay dumadaloy sa pagkatao niya. Kaya yung pagiging pasensyoso, pagiging mahinahon, at iba pang bunga ng Espiritu Santo, ay magkakaibat po yun. Kaya narito po yung ating isang kapatid na dumating. Welcome po natin siya. Sama po kayo dito. At dito si Kuya Hide, sasama rin po siya para balanse po kami. Dahil hindi po balanse pag ako lang lumilipad, mag-isa. Pinag-uusapan po natin, patience in the Spirit, di ba? Amen. Nandiyan po si Ate Ruby, kasalamat po natin, at si Kuya Hide. Maraming salamat kay Kuya Hide. At si Ate Ruby, pasok ka rito, ate. Good afternoon. Ayan, ang pa-isang dumating. Ayan po. Dumating po yung isa pong mga... Ayan po, dito po kayo. Ayan po, ate Kuya Hiday, dito ka sa gilid para... Nagsisimula na po kami, pero... Siyempre, dahil nandyan po kayo, mahalaga yung... Sama-sama tayo, di ba? Sama-sama tayong nag-aaral, nagtuturuan. Oh. Pasensya lang po. Okay lang po. Ayan. Ang pinag-uusapan po namin ay bakit mahalaga yung patience, no? Oo, dahil alam niyo po, itong pasensya po ay isa sa bunga ng Espiritu Santo sa sinasabi sa Galatians 5:22. Kung marapatin ninyong basahin yan at intindihin mabuti, pag ang tao po ito manggap kay Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya sabi doon, ang prutas, it is a singular, not plural, dahil meron pong mga cluster yung fruits na yun, at iba pa doon ay yung characteristic ni Jesus, yung love, joy, peace, patience, kasama yung patience doon, no? Kindness, goodness, meekness, temperance, long-suffering, and self-control. Kaya yan pong mga attributes na yan ng pagiging Kristiyano ay nakikita sa isang taong may pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan at nawawala na at nauubos ng pasensya ninyo, ay mag-usap tayo, no, mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Kamusta? Bumati muna kayo. Hello po. Pasensya na po. Na-late pero sa biyaya ng Panginoon.
Importante talaga. Ayan, kay Kuya Hide. Oh, kay Ate Tess yan, ha? Oh. Thank you, Lord. Kasi nandito tayo pa rin. Napaka-importante talaga ng pasensya. Amen. Oo. Oh, si Kuya Hide, babati Hello muna. po, good evening po sa atin lahat po. Ako po ay long time Oo no nga, see. no? Po. Ang tagal na natin, di ba? Dati nasa Ueno kami. Tines po ang patience ko. Joke lang po. Kaya po, isang Amen. mapagpalang po sa lahat po. Oh, si Ate Ruby naman, babati sa inyo. Good evening po. Glory to God. Salamat po. Gaya ng Panginoon, hindi nahuhuli. Ganon din po ang kanyang mga tupa. Glory to God. Kaya, Thank you, Lord. kaya excited po sa revelation muli. Butin lang, mahaba pasensya nila sa atin. No? Grabe talaga. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Okay, let's go to our Bible study proper, no? Bible sharing. Kaya kung gusto niyo mag-share ng idea nyo at opinion nyo at yung mga insight and hindsight from the Lord, you are welcome to free to share with us. Diyan po sa ating, Online. online, anong tawag dyan? Live po. Live, okay. Live sharing. Live sharing. Sabi po, patience is one of God's characteristic. He is long-suffering, kind, gentle, and patient toward us. Kung gusto ba natin makang katulad niya, dapat matutunan natin tong area na to. Kasi talaga sa totoo lang po, marami nang gulang impatience ngayon sa mundo, no? Lahat ay minamadali, lahat ay gustong madaliin, kaya minsan sa sobrang pagmamadali, nahuhulog yung eroplano. Hindi natin kasi dapat magiging talagang circumspectly, chinecheck mo lahat bago ka mag-land sa isang project. Pag minamadali ang bagay na mamali di ba? Amen. So, a patient person rejects the peace of God. And the patience will be needed to deal with many of the old problems in relationship of our past life. Kaya kinakailangan po natin, lalo ngayon Christian na tayo, no? We are already in the Lord. Dahil sa mga nakaraang buhay natin, lalo nung wala pa tayo sa Panginoon, maraming pong masalimuot. Dahil sa pagiging mainipin natin, binadali lahat ng mga buhay-buhay at mga desisyon. Kaya most of the decision we made are mistaken or in the wrong dispositions. Kaya sumasakit ang ulo natin at nadidepress tayo, natotrauma tayo, nalulungkot tayo because of the wrong decision making, because of rushing of decision we make. Kaya sabi diyan, it will also be necessary as you share your faith with others. Yung pagbabahagi din pala ng word of God sa iba, kailangan natin ng pasensya. Ay, nako, pastor. Oo. Siya iba parang, siyempre, dinededma ka. Ini-snub ka. O kaya minsan, namimiloso po. Pag wala kang pasensya, talagang mainis ka, di ba? Love mo talaga sila. Don't try to force them or to accept Christ right away. Na kailangan talaga. Hayaan mo lang magkaroon sila ng free discussion with you. If ever pag-argue sa'yo, huwag kayong masyadong mainit daw ang ulo. Huwag kayong masyadong impatient. Dati. Oo, huwag na madaliin. God was patient with us, or with you, as He brought you to Himself. Tama nga naman, di ba? May mga tao rin nag-share sa atin nung araw, naging pasensyoso rin sa atin. Meron ba sa inyo mga nag-share na gano'n, naging pasensyoso sa inyo? Hindi naging pasensyoso? Oo. Pastor? Ako, nung sineshare ako ng classmate ko, hindi ako masyado akong impatient, ay inis ako sa kanya, di ba? Sabi ko, madali, sineshare mo sa akin, parang gano'n. Pero siya, pasensyoso siya, kaya he was able to share with me the gospel. Clearly, kasi yung spiritual issue, sinare niya sa akin. Kayo ba may experience gano'n, na kayo'y naging impatient, yung nag-share kayo, o nung sinesharean kayo, nawala yung patience nyo sa nag-share, na nakukulitan kayo? Wala naman po. Wala Sa naman? biyaya po ng Lord. Kaya Ate Ruby, mukhang wala yata no? Meron bang, sino ba nag-share sa'yo? Ayan. Mga sila Sila Peralta. Oo, yung mga pamangkin mo. Talagang, yung si Geraldine. Oo, mahaba pa session Ate Geraldine, no? Opo. Tsaka hindi naman Pamangkin niyo yun, ako naging unpolite din kasi dahil nga, di ba, kahit Catholic pa noon, pero Oo. talagang, di ba? Sagrado, kantado. Oo. Pero pag pinagpipray lang ako, parang yung sabi ko, nababadoyan ako na. Oh, that's right. Parang kakaiba di ba? Oo. Kasi hindi tayo sanay, di Dito, ba? Ay, di tayo sanay. hindi ako seryoso, pero tinitingnan ko lang siyang gano'n. Amen. Yan. Mhm. Yan. Pero hindi talaga nag-give up. Every time nakikita niya ako, tita, ipag-pray kita, tita.
Ganun siya. Lagi siyang gano'n. Talagang. Ang haba ng pasensya. Oo, haba ng pasensya. Tama lang. Ngayon, nagbunga yung kanyang pagpapagal. Ngayon, ginagamit na si Pastora. si Pastora. Tuwan-tuwa siya Tuwa siya. yung sa GFC of family. Di nakita niya, si tita, ano na, active na ngayon, It di will ba? start nga, di ba, kayo, Pastor, ginamit din Oo. kayo, nagdala kayo na, ano sa akin, tinutusan niya kayo, di ba? Yung tusang pa ako, may padala doon sa tita niya, oh. Sabi ko, ano kaya yun? O, kaya kailangan natin ng pasensya sa pag-share ng gospel at yung mga taong nagiging impatient sa atin habang sineshare natin sila, huwag naman tayo mag-react at mainis, no? Ganun talaga yon dahil nga nawiwirduhan sila, kaya nakukorniya, katulad sinabi ni Tita Ruby, di ba? Kukorniyan sa atin. Pero because God is moving, kaya si Lord pa rin ang gagalaw sa mga puso nila. Sabi rin dito, don't be impatient with yourself either. Yun. Kaya kung ikaw nag-share, para bang tatagalan ka o naiinip ka, humingi ka ng mahabang pasensya kay Lord. Lord, bigyan pa ako ng mahabang pasensya sa nanay ko, sa kapatid ko, sa tita ko, sa kung sino man taong gusto ko madali sa iyo. Dahil ang titigas ng kanilang mga puso, di ba? So keep on praying for them and keep on loving them. Turn all your problems over to God and He will take care of them at the right time and the right place. Ayan. Mag-usap tayo dyan sa area niyan. Dyan tayo maglaro ng konti. Turn all your problem over to God and He will take care of them. So, bilang tao, di ba? Lahat ng tao naman sa mundo in general, no, pag marami silang problemang dinadaanan at napakatagal nilang makalabas doon, minsan nawawala na yung pasensya nila eh. So they made their own decision o paraan para makalabas doon. O, di ba? For example natin, si Abraham. Gusto niya na magkaanak, ang tagal niya na yung problema niyang gano'n. Sabi niya naman kay Lord, Lord, bibigyan mo ako ng anak. Sabi mo, magiging father of many nations ako. Tanda-tanda ko na, naasawa ko naman. Ewan ko ba kung magkakaanak pa yan. Lola na yan, di ba? So, yun po, yun ang problem niya, no? Gusto nila mag-asawa, magkaroon na. Kaya lang, they made their own way to rush up the process. They rush the process, they do not trust in the process of God. Kaya nagkabunga ng mali, kaya meron silang Ishmael kay Hagar. So, At saka, Pastor, di ba, si Sarah yung parang nagtulak na, sipingan mo na nga yung ano ko, yung ano ko. Katulong. Mamadali talaga ba ba? Tapos yun, yung ano niya, sa maling desisyon niya, yun nga yung naging bunga. Oo. Yung pagiging impatient. Oo, Tapos nagsisiyan silang dalawa. Ikaw yung nagsabi sa akin si Pio man, tapos nung buntis na ngayon, nagkakaproblema ka, palalayasin mo ngayon. So, yun po, yun ang outcome ng problema. Yun ang outcome ng problema. Oo. Minadali. So, maraming mga nagmamadali sa Bible, di ba? Sino pa mga nagmamadali dyan sa Bible? That the feet of the foolish one is always rushing, sabi sa Proverbs, di ba? But the wise one always take heed and take refuge. Sees dangers and take heed and take refuge. But the foolish one, the simple one, continue on and suffer for it. Kaya pagka, nagmamadali kasi, minsan hindi na tinitignan yung mga danger di ba? Yes po, Pastor. Gusto lang makakuha agad, gusto makakuha Pero yung repercussion nun, yung mga consequences ng mga action, saka decision, hindi nila nakita, meron palang mga mangyayaring pangit. Pastor, may naisip lang po ako dyan. Parang driving lang po yan po eh. Okay. Once na binibilisan po natin yung speed po, mas nawawala po tayo sa focus sa paligid. Parang nagiging diretso lang po. Nagiging manipis po yung focus po natin sa paningin po. Delikado Pagka pala natin yun, po no? Kasi naging impatient ka, minadali mo yung kotse, di ba? Pagdating mo, nasagasaan mo pala yung aso, ganito, ganyan. Parang ganun po buti yan kung po. aso lang, no? Nahuli ka ng pulis. Oh, yun Oo, po, the di ba po? speeding ka. So, yan po ang problema ng mga pagiging impatience, no? Ang daming mga negative effect ng pagiging impatience ng tao. Yes po. Either in your finances, yung mga nagmamadali sa investment, yung it's good to be true na bigla kang kikita ng 12% interest, no? Oo, yung mga Bitcoin, Pastor. Marami kasing naguguyo dyan kasi gusto easy money, di ba? Yes po. Oh, yun. Kasi kung talagang mapasensyoso ka, sabi ko, kahit mabagal lang kita nito, dadahan-dahanin ko lang. Sure but sure, slow but sure naman. Kaysa naman yung biglaan, tapos biglang fly by night pala yung yung kampanyang yun, biglang nadali, nagoyo yung
Lapad-lapad mo. So, marami po tayong mga ano dyan, dapat ingatan dyan. Either sa pag-aasawa, kaya si ate Kuya hindi pinag-aasawa, di ba? Parang malapit na, nararamdaman ko. Hindi na minamadali yung ano. So, siyempre, nag-aaral, nag-iipon, nagpaplano. Oo, lahat kasi hindi dapat minamadali eh. Oh, buti naman si Kuya hindi naman naging impatience, no? Bata pa naman kasi yan, di ba? Oo, bata pa yan. So, saan pa? Sa financial, ano pa ba mga naging impatient tayo sa pagkita ng malaking pera, sa, yung bang shortcut, minsan yun, nagiging long cut eh. Naniniwala ba kayo doon? Pag ang tao nag-shortcut, napapahaba, hindi napapadali. For example, siguro po magandang example po dyan yung mga gumagawa po ng welding. Oo. Tapos ano tawag dito, mga substandard po. Oo. Tapos habang in the middle po na ginagawa, habang minamadali, bumabalik na naman po from the start. Ayun. Parang mga ganun po. O, pag minamadali talaga, yung bis na mag-process siya ng long review, mangungopia na lang. O, kaya yun, di ba? Mali rin yun, di ba? Minamadali eh. Kasi kulang sa patience ang mundo eh. Yes po. Kasi ginawa ng Lord ang mundo in the 6 days, He created. Hindi siya kagad from day 1 to day 7 kagad, di ba? Dumaan siya sa process ng day of creation. So, there's a lot of things to really consider para hindi masira ang buhay, no? Yes po. So, sabi ron, trust Him, be patient. If you become impatient, you will run ahead of God's plan for your life and cause your many unnecessary heart aches. Ayan. Kasi Pare. ano yan, pastor, gagamitin mo na yung might mo tsaka yung power. Yes po. Yun. Kaya nga Sariling sinasabi- lakas na. Oo, not by might, not by power, but by the Spirit. Parang yung mga Israelita, di ba? Oo. Naging impatient sila sa desert eh. O, balik na nga tayo Gusto sa mabilis Egypt. na eh. Imbis na mapadali, napatagal sila eh. Bakit angal sila ng angal? Oh. Oh. Ayan yung mga murmuring. Mga murmuring spirit. Isa yan. So- Mga marereklamo. So pagka nawala yung patience natin, nagkakaroon tayo ng unnecessary heartaches daw. Pagka yung heartaches, masakit yan eh, di ba? Pero hindi naman kailangan. Pag kailangan ng isang bagay na masaktan ka, eh, maganda yun, no? You need to experience pain in certain thing. Pero hindi naman kailangan, ba't kailangan pa masaktan, di ba? So patience is another beautiful characteristic which God is providing in your Christian life. Dapat tanggapin daw natin yun. Ayan. Ngayon, kine-question tayo ng Lord. At sagutin natin. May mga question po tayo rito na dapat sagutin. Sagot na ba natin last time o hindi pa? Hindi pa, pastor eh. Hindi pa, no? 3 commands given in Psalms 37:7. Ano pa natin? Nasagot na natin Nasagot yan. natin. Siguro Nasa ano tayo? Sa Romans. Romans 5. Ayan. O, nasagot na natin yung the first 4 questions ng ating outlines. Tama? Okay, punta tayo sa Romans chapter 5, verse 3 to 5. Nandun ko ba ako, hindi? Ito po. Pag-usapan natin. Lapit-lapit na po. When does your patience or perseverance grow? Kailan daw yung ating pagiging pasensyoso at pagiging matyagain ay lumalago? Kailan ba yun? Saan panahon? Anong araw? Anong circumstances? At anong mga kaganapan sa buhay natin? Ba't kailan lalago yun? Pag-usapan natin. Yes Ganda. po. Basahin ko Ang po ganda muna ng po, Bible ni Pastor. ate, oh. Okay. Opo. sige. Sinasabi po on Romans chapter 5 verse 3 to 5, not only so, Mm. but we also glory in our sufferings. Ayun. But we know that suffering produces perseverance. Mm. Ayun. Perseverance, character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Ayun. Spirit who has been given to us. Ayan. Ang liwanag kung sinabi ng Bible. Not only so, but we also glory in our sufferings. Yes po. Alam nyo, very yung tinatawag yung paradoxical yung Bible. Pag sinabi paradox, parang contradicting ang dating, di ba? Paano ka nag-glory dun sa suffering? Paano ka naluluwalhati sa suffering, di ba? Pag iniisip mo talaga yung Bible, parang sabi mo, oh, hirap naman yata intindihin to.
Naluluwalhati ako sa aking kahirapan. Nahihirapan na nga ako paano luwalhati. Paano kaluwalhatian doon, di ba? Pero meron kasing purpose pala yun. We also glory in suffering. Because we know, sabi ng Bible, alam natin, ang paghihirap daw ay merong binubunga. Ano yung binubunga niya? Yan, pag-usapan natin yan. Napakaganda ng bungang yan. Ang binubunga niyan ay perseverance. Ano ba yung perseverance? It is persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Grabe pala, no? Yun ang mahalaga sa tao na magkaroon tayo ng perseverance. Dahil pag yan ay nawala sa ating katawan, talagang lahat na ng bagay, madali nating i-give up. Nandun na tayo sa gitna, babalik pa tayo. Di ba may namamangka, di ba? Sabi niya, balik na tayo, layo na nasa gitna na tayo. Yung distance ng kanya papunta rin sa pagbalik, halos parehas lang. Di ba? Di ba? Ituloy mo na lang, walang tapos yun. Di ba? U-turn pa. Ang production daw niyan, perseverance. Have you been persevere lately? Kayo ba dyan, mga nakikinig? Ano ba yung mga suffering na dinaanan nyo at sinabi nyo, ay, salamat na lang, Lord, pinadaan mo ako dito. Oo, tama. Ngayon ko naintindihan, kaya mo pala ako pinadaan dito dahil pinatibay mo yung aking pagtsatsaga. Hindi nyo nanonotice yun pagka dumaan kayo sa matitinding pagsubok, trials and testing, and suffering in particular. Pag nakalagpas ka ron, sabihin mo, Lord, salamat, no? Natutunan ko yun, no? Lumawak at tumibay yung aking pagiging matsagain. Ayan. If you have something to share, please share with us. Meron ba silang gusto i-share sa atin? Dahil ang perseverance daw ay nagpo-produce siya ng karakter. Nag-good evening lang po sila po. Pag ang karakter mo ay na-develop, doon ka nagiging matibay na tao at punong-puno ng pag-asa. Ayan, makikita po natin yan, no? Perseverance, character, and character develops hope. Kaya yung taong umaasa, lagi nagtsatsaga eh. Yung taong nagtsatsaga, mahaba pasensya. Di ba? Sabi, kamusta ka dyan? Sino hinihintay mo? Pasko. Ang tagal mo naman maghintay, no? Sino hinihintay mo? Yung anak ko, para makagraduate, tagal maghintay. Di ba? Pagka naghihintay ka, parang tagal. Pero pag hindi mo hinihintay, parang, mamalayo mo, nandyan na eh. Kasi ang taga mo. Bakit nga? Kasi lagi ka lang nagpo-produce, lagi lang nagtatanim ka lang eh. Lagi ka lang gumagalaw. Lagi ka lang gumagawa, lagi ka lang nagtatrabaho. Kasi yung perseverance means ibig sabihin, pina-explain natin yung perseverance, di ba? Doing something despite difficulty or delay in achieving some success. Sa kabila ng kahirapan at yung isa pa, difficulties and delay. Yan ang pinakamabigat eh. Yung mahirap na tapos ang tagal pa. Okay lang kung sana kung madali eh. Mahirap na kung madali. Pero kung mahirap na tapos ang tagal pa, talagang maubos ang pasensya mo ron. Di ba, nakaupo tayo dito sa upuan, di ba? Ang lambot eh. Kahit tumagal tayo dyan, kaya natin eh. Yes po. Paano? Hindi naman kasi difficult eh. Lagyan kaya ng thumbtacks ng upuan natin. Di ba, kung tatagal tayo rito, di ba? Tayo ka kagad, di ba? Yan, dalawang bagay na yun, yun nagpapahirap sa tao. Okay na sana, Pastor, kung mahirap lang, huwag lang sana mahaba eh. Ang tagal eh, ang haba ng delay eh. Yung anong gusto nyo, di ba? Naalala nyo si King David, yung sabi ng Diyos. O anong gusto mo? 3 araw na famine, 3 buwan na tagutom, o 3 taon na, di ba? Pinapili siya eh. Pinili niya, pinakamaikli oh. Yung pala pinakagrabe. Patay yung mga tao. Naalala niyo yun? Pero sabi niya dun, di ba, Pastor, Ilang libo, di ba? Kasi tayo gusto natin maiklian eh, yung mabilisan. Kaya lang, pagka pinahaba ng Lord, doon pala mas marami tayong matututunan. Tsaka, doon sa decision niya yun, pinakita ng Panginoon yung kabutihan niya din. Ang Panginoon din di nakatiis, tama na. Tama na, di ba? Kita nyo? Sabi niya doon sa akin, tama na. Pero mayroon pinakita kay Lord kay David doon eh. Ikaw talaga gusto mo maiklian, mabilisan, di ba? Oo. Pero yung ibang option doon, mahaba nga pero hindi ganun kagrabe.
Kaya ano pong natututunan natin ditong So, lesson, mga Pastor, kapatid? ibig sabihin, doon ka na lang sa mahabang pagtitiis. Hindi, mas maganda rin siguro kung mahabang pagtitiis eh, di ba? Alam mo kung bakit? Marami kang matututunan dun eh. Marami kang lesson bang... Mag-grow ka doon. Kasi pagka maiklian lang yan, parang, may natutunan ba ako? Parang wala eh, di ba? Kaya minsan, alam mo, ang Diyos marunong siya eh. Pinapahaba minsan yung ating testing. Kaya nga inabot sila ng 40 years, maraming lesson dun eh. Kasi kung di 40 years yun, baka kulang babasa natin sa Bible. Di ba? Yung mga spiritual revelation dun sa Bible na nangyari sa Israel, parang kulang eh, di ba? Parang, sabi na, pahabain natin dahil makukulit din naman sila, pahabain ko na rin. Para yung mga susunod na, yung mga masusunod na generation sa isusulat ni Moses about the book of Exodus, maraming matututunan dun. Di ba? Katulad nga yung haba ng pasensya ni Moses, 40 years, nandun lang siya sa Midian Desert. Sabi niya, anong binagagawa ko rito, Lord? 40 years na ako rito. Paikot-ikot lang ako. Nakausap ko yung mga tupa rito. Huwag patang pong buhay ko rito, ah. Pero ang dami niya natutunan doon, no, ah. Tapos di ka pa nakaabot sa ano. Pero marami siya natutunan. Pero dami na natutunan. According to theologians pala, natutunan niya yung mga ruta doon sa desert. Yung may ibang daan, kung saan madali, kaya napamilyarize siya sa wilderness. Kung ano yung buhay sa wilderness, paano tumira doon, ano yung climate. Kaya nandun sila sa disyerto, kaya na-manage siya ng maayos yung tao. Kaya lang, makukulit lang talaga yung mga tao niya eh. Kaya doon siya na-stress eh. Yung pasensya rin talaga eh, no? Yung mga delay dyan, oh. Ikaw ba, Kuya Hide, wala bang delay na nangyayari ngayon? Delay po na nangyayari ngayon po. Kasi may mga tao eh, pagka yung tay, bigay mo na yung mana ko, ano ako eh. Hindi ko ba nadidelay sa ganun? Hindi ko ba nadidelay? Ang tagal mo naman, matanda. Naalala yung prodigal son, di ba? Minamadali niya yung, bigay mo na! Parang mapag-ano Pa-enjoy ko na yan. Mga ganun. Tama. Napaka-impatience ng batang yun, no? O yun, pinadaan siya ng Lord sa matinding pagsubok. Hindi naman nangyayari sa kanya. May sapir. Ano si Sari suffering yun eh. Bakit? Minadali mo yung process na maging independent. Dapat dumaan ka muna sa proseso ng pagsunod, paglilingkod, pagtsatsaga, pagsiserve dun sa family business nyo hanggang matanda na si tatay, ito na manan mo. Hindi siya dumaan doon sa pagkain ng kanin baboy. Parang ano rin yan, Pastor. At hindi nun, di ba? Parang meron ako na pag magsaserve din tayo sa Lord, minsan gusto natin agad-agad Ma-promote. tayo. Yan, yung mga nakaka-relate dyan. Gusto agad promotion, pero dapat, yung character muna dapat natin. Amen. Opo. Kasi pag minamadali natin, minsan, Tama. mas magaling ka pa doon sa pasto. Amen. Tama yung sinabi rito sa Bible, oh. Na talagang, Suffering produce perseverance, character. Yun, yun sa character. Kasi character ang importante talaga sa ministry. Totoo po, lahat totoo. tayo nagsiserve sa Panginoon. Pero Kahit pala gifted ang isang tao, Yes. pag walang character, walang meaning, kailangan, no? Pastor, kasi dadaan ka talaga Wala po sa talaga. proseso. Magaling magsalita, anointed, may gift of healing, gift of tongues, gift of wisdom, pero walang character. Mayabang. Parang Exactly. meaningless lahat yung yung gift mo, di ba? People will not be convinced eh. O nga, nagpapagaling ka, o nga, ang galing magturo, pero sira naman yung character mo, hindi kami kumbinsidong sumunod sa iyo dahil tatakot kami sa iyo. Mataray ka, mayabang ka, impatience ka, di ba? Kaya pag may character pala, doon nagkakaroon ng pag-asa ang tao. So ngayon, kung titignan nyo mabuti, magkakukonekta yung apat. Sufferings, perseverance, character, and hope. Bakit kaya pagka ang tao dumadaan sa suffering, nawawala yung hope? Tignan nyo mabuti. Most of the hopeless people who are suffering, they give up in life, di ba? Talo na lang dyan sa ano. Tumatalo na lang, nag-give up. Nagpapakamatay. Kasi hindi dumaan dun sa dalawang gitna eh. Nakita niya, suffering, tapos hope. When they are hopeless, they no longer endure suffering. When they are suffering, they lose the hope. Pag wala pala yung perseverance and character sa gitna, hindi mangyayari ang hope na yan na mananatiling hopeful ka. Very powerful tong salitang verse 3 ng Romans 5 eh. Kaya pala maraming tao, when they suffer, they become hopeless. But if they undergo perseverance, they undergo character development, the hope will remain intact. Kaya hopeful. Bakit?
Character ang na-develop dyan eh. Kahit nagibain mo yan, di mo na magibayan. Bakit? Na-develop na sa kanya yung perseverance eh. Pero pag hindi dumaan sa perseverance, minadali, gusto niyang manatili yung hope niya, hindi siya na-build up ang character, nagiging hopeless. Kaya they give up in life. They give up in project, they give up in relationship, they give up in everything they do. Di ba? Kaya talaga ito, tinuturuan tayo rito mga tao. Mga tao ng Diyos, makinig kayo. Kinakailangan pag nagsasuffer kayo, magpaturo kayo sa Diyos, Lord. Bigyan mo ako ng perseverance, i-develop nyo character ko para yung hope na tinaasahan nyo, hindi mawala sa puso nyo. Pero asa lang kayo ng asa, tapos ayaw nyo magpaturo, ayaw nyo magpa-develop. Naku po. Sigurado yung hope na inaasahan nyo, magiging hopeless. Hopelessly devoted na lang yan. Actually, Pastor, yung ano yan eh, pag sa Kristiyano ito napakaganda. Pero what yung sa mga taong walang Diyos na. Yun ang Yun hirap. ang mahirap kasi Mahirap yan po eh. yan. Kaya dito doon nagsasuffer yung mga taong walang Diyos. Kaya po itong Bible na to, may Bible character, may Bible verse na ganyan, di ba? Kasi wala silang matatakbuhan. Amen, Hindi amen. sarili lang nila o ibang tao. So, yung hope nawawala. Amen. Minsan naman, oo nga, kasi we're talking about spiritual, di ba? Mm. So, tama nga yung sabi mo, sisters, doon sa mga lack of knowledge, dahil hindi pa converted, automatic talaga yung sinabi ni Pastor na yung ano nila, wala silang hope, wala, yung suffering nila, naging hopeless. Pero, even in the believers, Oo. nangyayari Meron yan. din, siyempre. Kasi nga, Of yung course, lack meron of yan. patience, yung without, yung hindi rooted and Sa Word of grounded God. sa Word of God, Tama. nawawalan din ng hope. Pero sinabi sa Pilipos, 'di ba? Saan ba 'yon sa kaakibat din sa atin. Hindi lang maganda pero kaakibat din natin ang magpagdurusa dahil Tama. nakaka-relate tayo Amen. sa buhay ni Ni Jesus. Jesus. We also, sa ano yan, Suffer. Yes. identify with Him in suffering. Ayun. Kaya pala sa ministry po, mga kapatid, mga nakakarinig sa atin, huwag niyong mamadaliin. Hayaan yung padaanin kayo ni Lord sa proseso. Kasi pag pinadali, sabi ni Paul, do not entrust ministry to the novice. Ano yung novice? Alam niyo salitang novice? Apprentice, alam niyo yun? Yung mga baguhan. Opo. Kasi hindi pa tested yun eh. Hindi pa tried yun eh. Hindi pa approve yun eh. Hindi pa sila dumaan dyan sa suffering, perseverance, character development. Kaya pagka umasa yun sa ministry at hindi mo na pagbigyan, nawawala yung hope. Nagsishrink back sila, minsan nawawala na lang sa ministry, ba? Kasi pastor, hindi naman ako na galing-galing ko Saka sayang. Pastor, minention din sa Biblia, di ba? Oo. Na kapag magtatalaga ka ng Manggagawa. see to it na yung well-experienced sila. Tama. Talagang Spirit-filled. matured. Yun, spirit-filled. Kasi mahirap nga Dadaan naman. talaga sa ano. Mahirap kasi nga, di ba? Ang Proseso po gagawin mo. The one who fear God, sabi yun, nga, di ba? ayun. Tapos, they hate the son is gay, no? Binanggit doon kay Moses yun, eh. Tatalaga niya mga leaders niya, di ba? From thousands to hundreds to tens and 50s, eh. In other words, sa ministry po, kinakailangan mapasensyoso tayo. Kaya nung araw, tagabuhat ka lang ng upuan, after how many years, Table naman yung gamit. sa table naman bibit-bitin mo. Kala ko po long chair eh. Di ba? Dati nakaupo ka lang dyan, after how many years, nandun ka na sa harapan. Nag-a-usher ka. Nag-a-usher ka na, and then promotion comes if you are faithful with the little. Kaya yung mga tao, pagka maliit pong binigay mong trabaho sa kanila, para bang na-impatient sila na, di ba wala bang mas malaki-laki rito? Wala bang mas challenging na offer dito? Parang dito lang, di ba? Hindi niya alam, hindi natin alam, doon pala tayo pinuumpisahan ni Lord sa maliit. Tama po. Oo. Kaya keep up lang. Keep on keeping on lang. Okay na. Oh, sige, may dadagdag si ate. Diba? Lahat naman tayo na sa biyaya ng Panginoon na nag-matured. Dinaanan natin yan eh. Di ba, Pastor, Oo. kahit din kayo, di ba, no? Oo, Sabi niyo syempre. yung, kayo nung... Bibit-bit lang kami ng upuan nun eh. Nagbibit-bit lang. Oo. Tapos lahat din, kahit ako din po, dumaan din po ako na, naranasan ko din yung yung sabi ko, yung nagmamadali ako sa sarili ko na parang, pero tirinas ko talaga yung process. Amen. Tirinas Praise ko the talaga Lord. yun. Kahit na, Ang tagal. ayoko Parang ng nakakainip. promotion from sa tao kay Lord. Tama. Pero pag kay Lord ang promotion, sigurado. Kasi pag sa tao lang, pag sa tao Pwede ka lang, mabigo dun eh, di ba? yun. Tama po, tama Oo. po. Mm. Saka,
wag po tayo agad anong tawag doon, ma-inspired na sinabi, uy, ano ka? Ma-discourage. Ang galing mo Uy, ang parang galing pwede mo, may ano ka, may May- ano ka. may potential ka. Yun. Delikado Yung pala parang yun. Kasi lahat gusto natin yung, ano, di ba, yung ano tayo na, Amen, amen. appreciate, na-recognize, pero see to it, balansin mo yun na, yung be humble enough. Amen, Huwag mong amen, kunin amen. agad yun, i-grab na. Thank you. Tama yung Biyaya sinabi. ng Lord ka sa biyaya. Yan. Lahat tayo dadaan sa proseso Amen. ganyan. Yan. Oh, yan tinatanong na. Patient. Tanong dito sa question dito when does your patience or perseverance grow? Nag-grow daw. Sa anong sagot natin diyan? Grow in suffering. Kailangan ba talaga ang suffering? Tsaka, Pastor, di ba sinasabi, suffering, it's a blessing din yan. Amen. Kasi may kasunod yan eh. Hindi lang laging suffering. Meron ding siyang happy moment. may bunga siya. May Eh. bunga yun. Nagiging masaya ka Prutas eh. yan prutas eh. Tingnan natin sa Book of James, di ba? May bunga daw yan eh pag sinabi rin sa Santiago eh. James 1:12 ba yan? Oo, kaya ang ganda pagka natin kay Santiago. Ayan, oh. Consider it pure joy, When we face trials. my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces. Perseverance. Oh, kaya tapos pagdating sa verse 4, ang ganda eh. Let perseverance finish its work. Work. So that you Ano kasunod? Next, so may that tanong you dyan may eh. be matured. Sabi doon, And no? complete lacking natin. Ayan. Pastor, magiging masaya pa ba ako? Makukonsider ko pa ba yung joy pag nagsasabi ako? Yun ang maganda rin, di ba? Oo. Ha? Paano mo masasabi yun? Consider ko pa na masasaya ako? Sa dami ko ng problema, sa feeling. Yung sa feeling mo lang ha, sa pag tinitignan mo yung ano. Ang nakikita natin dyan sa verse na yan, yung outcome ng suffering. Kasi matatapos naman lahat eh. Yan. Kasi the word finish eh, di ba? Ah, Si Jesus Christ nagsalita, it is finished. Amen. Kaya lang, siyempre, ang sabi ron eh, and because the joy that's set before Him. Okay? The joy that's set before Him. Ibig sabihin, meron nakikita si Lord sa hinaharap. Hindi doon sa present eh. Future agad. Amen. He endures the pain and despises the shame. Dabi dun sa Hebrew chapter 12, di ba? Verse 2. Kaya po, pag na-finish na yon, doon na nangyayari yung tinatawag nating completion. Ano daw yung completion dito? Let the perseverance finish its work. Ang perseverance, natatapos din. Pag natapos yon, merong production. Ano yung production? Maturity, completion, and lacking nothing. Grabe na to. O, kaya iba parang pag hinarap mo sa gawain, hindi ready, hindi dumaan sa proseso ng perseverance. Parang may kulang no? Parang mayroong kulang sa kanya. Ano, pastor? Kulang siya sa karakter. Parang may kulang siya sa pastor. Kulang siya sa mga parang behavior. O, medyo okay na yung theology, okay ang hermeneutics, okay ang homiletics niya, okay ang kanyang structure, okay ang kanyang delivery. Kaya parang may kulang. Parang ramdaman mo, di ba? O, yun sinasabi rito. No? Nagmamature, kung nakukumpleto yung kanyang sangkap o kanyang ingredients, hindi siya kulang. Pero sasabi natin, talagang timing ang pasok niya, kapatid, di ba? Talagang dumaan sa proseso eh. Kami sinabi ni Sister Ruby, pagka ang tao nag-promote, delikado, di ba? Kita mo, merong hari na pinromote ng tao. Sabi ng mga tao ng Israel, give us a king, sabi nila kay Samuel. Diba? Sabi ni Samuel, Lord, ano ba naman itong mga tao nyo? Gusto daw ang king. Hindi nila, ikaw yung king nila. O nga, hindi ikaw ang ni-reject nila, ako yun. O sige, bigyan mo. O, binigyan ng tao. Kaya lang, hindi naman kompleto yung king sa kanila. May kulang karakter yun eh. Kulang karakter ni King Saul eh. Kaya maraming sabit eh. Right. Kaya pinalitan ni David eh. Hindi katulad Immature, ni, no? incomplete, lacking something. Kaya sabi ni Samuel, lipulin mo lahat ng Amalekita, wala kang titira, pati hayupan nila. Tapos pagdating doon, may ano yan, mga umiingay-ingay na yan. Mga tao ko sabi, spare daw yung mga hayop para i-offer kay Yahweh. Sa tao kasi siya nag-ano Promotion ng tao yun eh. Hindi naman sa Diyos eh. Okay, si David, ang God's after own art, dumaan sa process yung bata. Yes po. Nagsimula yun saan? Sa
Sa Tupa-tupa. Shepherd to shepherd. Utos-utusan nga minsan ng mga ano yung kapatid niya. O, bunga tinapay, bilang mo, dali mo doon sa kapatid mo. Ano naman ginagawa nito? Mga shows pa lang. Sabi ng kuya, di ba? Oo nga. Mga gusto Da. uwi ka na doon. May ka doon. Ako lalaman sa gante, hindi mo kakayanin niya. Oo. Talagang inano siya eh. Utos-utusan lang ng kapatid, sabi nga ni Tatay Jesse niya, ito anak, bakit po? Dali mo tinapay doon sa anak sa mga kapatid mo sa butter line. Dumaan sa proseso yung bata eh. Utos-utusan, batok-batukan nga ng mga kapatid niya eh. Uwi ka na doon! Hirap din ng ano ng bunso eh. May sinasabi yung lalabanan mo yung gulayat. Laki-laki nun. Mga mapatay ka pa dyan. Panugutan ka pa namin kay Tatay Jesse. Uwi ka na doon! Pak na doon! Hindi, ako lalaban. Kaya ko yan. Tapang eh. No? Bahala ka sa buhay mo. Pag namatay ka, wala kami sagutan dyan. Di ba? There's a history. Process sa kanya yun eh. Opo. Pero nakita nyo ang sabi niya dun sa Mahal na Hari, kaya ko po yan. Bakit? Kasi dumaan na ako sa mga matiting laban eh. Anong laban mo? Yung mga tupa ko, kinuha nung layon, nilabanan ko, kinuha ko sa bunganga niya, yung mga bear, pinagpapatay ko sila. Dumaan siya sa perseverance, sa mga testing eh. Sa mga trials, testing. Dumaan siya, nag-mature, naging kumpleto, lack nothing. So nakita natin, ang ganda talaga ng Bible pag pinag-aaralan nyo, di ba? Marami tayong example sa Bible na merong mga taong nagmamadali. Parang si Judas, nagmamadali makuha yung pera. Diba? Sabi niya, ba't yung mga Nahudas. mahal-mahal niya mga pabangong ganyan, sinasayang niyo lang yan. Kunin na natin yan para marami na tayong koleksyon. Sabi, nagalitan siya ni Lord, di ba? There's a lot of things to consider. Kaya tayo ngayon, magsilaguan tayo, ha? When does your patience or perseverance grow? By experiencing suffering. Bakit yung mga anak natin doon, pinaturuan natin silang magugas ng pinggan, maglinis ng bahay, di ba? Ay, sumunod. Naalala ko nung araw na, bakit pinagugas tayo ng pinggan, pala, may turo pala yun eh. Opo, totoo po. May natutunan ako doon, kaya pinagugas ng pinggan, maglinis ng bahay, ngayon natuto ka, di ba? Siyempre, masakit sa puso mo, gusto mo naglalaro ka, pero mga bata, sundan nyo lang yan. Dahil Bukas kayo ng plato. may matututunan kayo dyan. Pagdating ng araw, pakikinabangan nyo sa buhay nyo yan. Totoo po. Di ba? Ikaw ba Hide, natutunan ba namang maglinis-linis, Yes po, maghugas-hugas? Pastor. Ano pa lang po? 7 pa lang po, naglilinis na po ng bahay po, nagsasaing na. Ate Ruby, bata pa lang to, natutunan itong mag-sarili. Dahil wala itong inasahan. Wala naman itong tatay kasi inasahan ano sa kanya, di ba? Ilan taon ka nagugas ng pinggan, naglinis? Ayun, no. Kanina nga, di ba, yung turo ko kanina sa morning devotion about kalinga ng ama. 12 years old ako, pastor, tatay ko namatay na. Kaya talagang makaama po ako. Hindi ko naranasan yung kalinga ng ama. Yun pala, no? Kaya meron kang nung ano. namatay yung father namin, ako tsaka sa kapatid ko si Risa, yan nakatulong na kami. Yan sa gawaing bahay, ganyan. Tapos si nanay. Process din. Process din yun, di Proseso ba? talaga, pastor. Kaya pala maraming pinagdaanan sa hirap sa buhay, di ba? Opo. Congratulations sa'yo, kapatid. Talagang pinadaan ka ng Lord dyan, di ba? Grabe. Malaking, malaking asset mo yun eh. Yun ang magiging benepisyo mo sa pagkatao mo, naging matibay ka, di ba? Kaya, bakit kaya ayaw ng tao ng suffering, no? Ayun ang maganda. No? Why people escape, evade, or disregard suffering in life? Hindi natin alam, meron palang benepisyo yun. Di ba? Kaya walang nararating yung mga tao na yung ma-pride, ayaw dumaan sa proseso, gusto nila instant, kahit nandito na tayo sa mundo na lahat instant. Madalian na lang. Madalian. Mahilig kasi sa cup namin. Kaya yung pag di ka talaga dumaan sa proseso, mabilis din yung Ayun. pagkawala ng mga dinahanan mo. Tama, Parang tama. ano rin yung pastor para sa pagkain. Oo. Pag mahilig ka sa mga processed food, di magano yung katawan mo. Kasi Mas mapapabilis. Mapapabilis. Oo. Kasi wala kang pasensya magluto. Tama, magiging daruy, magiging unhealthy ka. Nagiging, nagsasuffer yung body mo, yung katawan mo, yung health mo. Minsan, gumagawa nga ako ng vegetable salad, ang daming hiwaan. Diba? Sabi ko, ang tagal nito Di ba? Hiwa-hiwain mo. Wala akong salad Oo. Chachap-chapin mo siya para bite size, di ba? Sabi, ang tagal Pero sabi ng Lord, siyempre, pagka matagal, merong benepisyo yan. Kaysa naman yung mabili sa mga, i-rearrange mo na lang, di ba? Pastor? Yung mga evento na bibili mo dyan, di naman healthy Kaya yun, di ba? tuloy ang dami nagkakasakit. Oh, yun. Dahil sa puro Reggie.
Huwag nating magbedaliin ang buhay para hindi tayo madali. Ayan. Diba? Parang, Kaya Oh. po, in Jesus name. Kasi yung patience, pang matagalan, Ayun. difficult and delaying is the two words that nobody wants to experience. Pag mahirap at matagal, sa inyo na lang yan. Pero hindi nyo alam, pag yan kayo ay dumaan dyan sa ganyang proseso ng kahirapan at delays and difficulties, hindi nyo nalalaman kayo pala unti-unting tumitibay, nagmamature, kumpleto, and lacking nothing. Amen? Praise the Lord. Balakpakan natin ang mga buhay nyo. Sa mga pasensyos yung nagtsatsaga sa amin dito. Lalagyan na natin siguro ng ito, Brad, yung subtitle sa ilalim. Meron to, di ba? meron po yung automatic na Automatic, po nag-generate po para po nababasa dito. nila yung ating pinagsasabi. Opo. Okay, tuloy natin. Question number 6. What other things can grow in your life when you have developed patience? Sagutin nga natin yan. O kung kayo, meron kayong sagot sa tanong na to, please, you are free to answer and welcome. We welcome your sharing. Ano pang ibang bagay na lumalago sa buhay ninyo pag na-develop nyo rin yung pagiging pasensyoso? Naku, ayan ha. Tingnan nga natin. Meron bang ibang bagay lang, hindi lang yung area na yan? Tingnan natin. Sige. Tingnan natin kung meron pang ibang bagay. Okay. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance. Itong forbearance, patient po ito sa ibang English word. Ito pong forbearance is another English word ng patience. Okay. Okay. Tingnan natin. Love, joy, peace. Kindness, Yung forbearance, this is the word kung saan sinasabi dyan ay ito po yung other English version is patience. Yes po. Yan ang yung other English version yan. Kaya kung titignan nyo yan, kung mag-aaral kayo ng Bible, pag kayo ang tao daw ay may forbearance, mahaba yung tolerance niya. Yung kanyang patience, self-control, and restraints, and tolerance, hindi siya maigsi, mahaba. So, isa po yung meaning nun. You can tolerate pain, difficulties, and delayed. Meron siyang self-control para hindi siya mag-react dun sa sitwasyon na natatagalan siya at naiinip siya. Di nyo? Nakakita nyo ba? Sa ganda ng English language na nagiging malawak. Hindi lang pala yung pagiging pasensyo mo nakokontrol, na-develop doon, yung pati yung self-control ng tao at yung kanyang tolerance. Ibig sabihin tolerance kaya mong pagtiyagaan, kaya mong i-handle. Yung tinatawag natin sa Japan, gaman dikimasyo. Ayan, yun. Gaman dikimas. Gaman dikinay na yun. Mo. Toilet ikitay ka na. Di ba? May mga ganun, di ba? Kaya, yan ang nadi-develop sa atin eh. Kasi pag walang self-control ang tao, wala na, magre-react na yan. Lalo pag mahaba pila. Ano ba? Ang tagal dyan. Ano ba? Sisingit yan. Pag simingit, may makakaaway. Pag may makaaway, may magkakarambula. Pag nagkarambula, may black eye siya. Nasaktan yung kanyang katawan physically. Nakasakit din siya emotionally, and the same time, meron siya nasaktan. Ano pa nakikita natin? Tolerance. Pag sinabing tolerance, yung kakayahan ng taong manatili habang merong siyang dinadaan ng mahirap na bagay. Can you tolerate? Can you still tolerate the situation? Yes, sir. Gamang, di kimas. Gaganon yung mga Hapon, di ba? So, yun nadidevelop din pala yung tolerance natin sa yung self-control. Kasi pagka ang tao, wala nang self-control, bibigay na yun, di ba? Ayoko na, ang hirap dito eh. Ang init, walang aircon. Di ba makatagal, parang ganun. So, pero pagka meron pong tolerance ng tao, iisa lang naman ibig sabihin ng forbearance, patience, tolerance, self-control, and restraint. So, mga kapatid, kayo ba'y nadidevelop yan sa mga area na yan? Pag-aralan po natin at i-apply natin yung pinag-uusapan natin. Yan po, yung ibang bagay na nadidevelop sa buhay natin pag tayo daw ay na-develop sa area ng pasensyoso, pagiging pasensyoso. Praise the Lord. Number 7, tapusin natin dito. Ayan. What source of patience, endurance, or perseverance and encouragement are listed here? Saan yun? Sa topic, saan yan? Sa Romans, no?
Romans ano yun? Topic, Romans 15. Hindi. Romans 15. 15:4. Ayan, pakitignan natin. Basa. Ito yung ating escriba, si Ate Rui. Ang ganda ng Bible niya. Tingnan mo naman. Yan po yung mga... Ang maduming Bible, malinis ang puso. Ang malinis na Biblia, maduming puso. Dami Tama? color eh. Daming color, madumi na. Siyempre, malinis ang puso. Oh. Ano dyan? 15:4. Okay. Diba ito, sabi sa ESV version? For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scripture we might have hope. Ayun. Basahin natin. Bakit daw nasulat tong Bible? Ano ba ang dahilan kung bakit nasulat? For everything that was written in the past, mga nasulat noong nakaraan. Old Testament po ang context at ang reference ni Paul. Nasulat daw lahat yun sa mga nakaraang kasulatan at nailimbag upang turuan daw tayo upang sa pamagitan ng pagtsatsaga, pasensya, forbearance, endurance, patience, perseverance, taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have, ano daw? Hope. Yan ah. Isang bagay lang talaga binibigay sa atin ng Bible pagkatin. May the God of hope. Ayan. The God of hope fill us with all joy and peace. Yung hope kasi aspiration yan eh. Ito yung feeling of expectation and desire for a particular things. Tingnan nga natin. Particular things, ano pa? To happen. Kaya nga po yung mga nagpipersevere, nagtsatsaga, nagiging pasensyoso, sila yung merong na ano eh, nahihita eh. May nabubunga. Pag may tiyaga, meron daw, Nilaga. sila yung mga may nilaga. Di ba? Sila yung mga may nilaga sa buhay. Kasi ang hope, ibig sabihin ng hope, a feeling of expectation and desire for a particular things to happen. Kaya yung mga hopeful people, they are the patient people. They are the people of perseverance. They are the people of endurance, people of forbearance spirit. Amen. Yes. So, siyempre, they that hope in the Lord, Will renew their strength. they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ibig sabihin, isang ibang word doon, hope in the Lord. And they will soar up their wings like eagle. They run and not weary, they walk and they'll not be faint. So sila may nahihita, sila may napapala. Ang may tiyaga ay may nilaga. O, kaya kung nagugutom na kayo, pagtiyagaan yung lutuin niya mga nilaga niyo Gulay, dyan, oo. huwag niyong madaliin, kundi magiging hindi masarap yan. Bakit po scripture? Scripture. Bakit sa scripture umaasa at nagtitiwala? All scripture is a God's breath. Mhm. It is powerful and alive and active. Amen. Penetrates. The very soul and heart of men, di ba? And what God says, it Reveal. Penetrates even to the dividing soul. Soul and Ganun pala spirit. yun sa Joints and sa marrow. TPT. Oo. Sa scripture po tayo ngayon, bumabalik at umaasa na yung kaganapan na dapat maganap ay mangyayari sa atin because God's word will always be true to His promises. Amen. Kaya kung ang tao na nga ako, pwedeng mabigo yun. Hindi ka pwedeng umasa sa tao eh. Yes. Kaya cursed is the man who put their hope, their trust in men. But blessed is the one who hope and trust in the Lord. Amen. Kaya sa scripture po, ang usapan po dyan, salita ni Lord. Word of God. Kaya magbasa kayo ng Bible. Pag-aralan nyo, i-highlight nyo lahat ng mga promises na binibigay ng Lord sa inyo upang yung mga hinihintay nyo mangyari at mangyayari yun. When God speak, God will make it into existence, di ba? Ikaw naman, Kuya Hede, tanungin natin si Kuya Hede. Yes po. Meron ka bang inaasahan kay Lord noon na ginanap na ni Lord o hinihintay mo pa rin? Meron ba siyang Malalim po pinulfilled? tanong, Pastor. Meron ba siyang Pero- ginanap o yung Yes naman po, Pastor. Ginanap na po ng Lord po yun. Opo. Pero may mga pagkakataon po, yes po, nangyari naman po yun po. Pero parang sa tingin ko nung una, parang ang tagal naman. Parang ang tagal naman bago mangyari, ganito, Amen, ganyan amen. po. So doon, natetest po ang patient. Ayun. Yan po. Pero yun nga po, dahil nga po
Persevere. po, di ba? Doon po, nakikita po yung hope. Then, nangyayari nga po yung ano. Tama. Kung ano nga ang pinangako po ng Lord po sa akin po. Opo. Ikaw naman, Ate Tess, meron ka bang ganun? Ako meron akong verse dyan sa James 1:12 yan, Pastor. Pinanghawakan mo talaga yan, ha? Blessed is the one who perseveres over trial. Mhm. Because having stood that test, that person Will? receive the crown of Of life life. that the Lord has promised to those who love Him. Yun. May hope talaga, may promise kasi Yes sa po. bawat trials. Kaya pakaganda niyang James 1:12. Talagang pinanghawakan mo na talaga yan, ha? kasi talagang Blessed is the one who persevere under trial because having stood the test, yung having stood the that person will receive the crown of life. Ito pong crown of life, ha? Crown of life yung matindi yan. Sa heaven po natin, heaven ang tatanggapin to sa tatanggapin. Bema judgment Diba, of God. Pastor? Ganda eh. That the Lord had promised to those who love Him. Kaya kung kayo po ay naglilingkod kay Lord, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil yung pinagagawa natin kay Lord ay may kabuluhan lahat yan. Amen. Your labor in the Lord will not be in vain. Thank you, Lord. Do not be moved and unmovable. Tama, You have always give yourself fully to the work of the Lord because you know the work of the Lord will not be in vain. Amen. Ayan, no? Crown of life, hallelujah. Ang ganda siguro pagdating ng araw sa mga nagtiyaga sa pagpapagamit ng buhay nila kay Lord at hindi na give up. Kasi may hope yun talaga yun ang, Yes yun ang promise kasi ng Lord. Thank sa you, Lord. Glory to Kapag Jesus. talagang nag-stood tayo sa mga trials, sa mga pains, lahat ng dinadaanan natin. Talagang nai-encourage tayo. Amen. Nai-encourage talaga ako, Pastor, pagka naano ko tong... Naalala mo yung, Oo, yung na-encourage verse ako na yung Kaya minsan- James 1:12 na yan. Opo, kaya kahit yung James 1, 2, 3. Oo, 1, 2, 3. Kasi pagka nasa nasa matindi Pagsubok. kang pagsubok, alam mo may huguting ka. Tama. Pinangahawakan ka. Oo, talagang alam mo na, Lord, ito yung salita mo eh. Amen. Diba? Ito yung promise mo sa akin eh. Gagawin ko yan, walang hindi pa pwedeng hindi gagawin ng Lord. Diba? Yun. Si Ate Ruby, may share pa yata. Sila. Meron ba sila share sa atin? Kamusta sila? Parang nag-good evening. Nag-good evening lang, okay. Parang Parang, nagluluto habang nakikinig. parang mga pasensyosa sila ngayon. kasi ito po yung, medyo in-adjust natin yung oras ng isang oras kasi, kaya nasa eating and cooking time tayo, kaya hindi sila makapag-join sa atin. Pero anyway, pagpasensyahan nyo na lang tayo, pero mahalaga pa, hindi nyo balikan tong usapan na to para Yes po. pag bulay-bulayin nyo yung mga napag-uusapan namin dito na meron pang may kinalaman din sa buhay nyo to, makaka-relate kayo, di ba? Amen. So, tingnan natin mabuti, sabi sa Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us. Ha? Ito po'y pagtuturo. Amen. Dahil ang pagtuturo, kinakailangan din ng matinding endurance dyan. Those who are being taught and those who are willing to teach. Tiyagaan din talagang pag-aral at tiyagaang magturo. Sa mga nag-aaral, magtiyaga kayo mag-aral. Sa mga nagtuturo, pagtiyagaan yung mga tinuturuan nyo. Dahil iba dyan, talaga nakakawala ng pasensya, di ba? Naalala ko yung teacher namin nung high school, no? Daldal siya ng daldal dun sa harapan ng blackboard. Kami naman, daldala, ingay namin. Ay, bigla siya, binalibag niya yung, hindi, yung eraser, berto niya sa taas, pati yung chok, binalibag, tapos bagay lumayas, umiiyak, tumakbo palabas. So, nakakawalan talaga ng pasensya pagka yung mga ina-handle mong mga tao, di ba? Opo. Yung bang pasaway, Lalo na sa ministry, Pastor, di oo, ba? pasaway, mga sa ministry. Para si Moses lang yan, di ba? Na high blood na si Moses eh. Ay. Oo. Kaya po yung pagtuturong yan ay kinakailangan magkaroon tayo ng tiyaga. Amen. Taught in the scripture and the encouragement. Tingnan natin mabuti. Ang endurance, nandyan, pero habang tayo nag-i-endure, may encouragement daw. So, dalawang bagay na binabalanse rito ng Bible. Parehong letter E lang naman sila. Endure ka ba o encourage ka ba? Ano ka ba? Nagtsatsaga o natutuwa? Ikaw ba'y nanggigigil o nagpipigil? Parang ganun, di ba? Nagigigil tsaka nagigigil. So, ikaw ba'y nagugulumihanan o natataranta? Kasi yung dalawang bagay na yan, mag-contrast yan eh. Ang isang taong encourage, ayaw mag-endure. Pero yung taong nag-i-endure, pinipilit niya lang yun para ini-encourage niya yung sarili niya na manatili akong matibay para malagpasan ko to. Naalala niyo si David?
Di ba? Pagdating ng mga tao, nagagalit na sa kanya, babatuhin na siya. Dahil sa iyo, kaganito yung mga anak namin, nakuha ng mga kalaban, pati yung mga babae namin, mga anak namin. Ikaw may kasalanan nito. Yung na-stress na si David, di ba? Ano sabi ng Bible? And David encouraged himself in the Lord. Grabe. Ha? Mahirap yun di ba? Mahirap yun Amen. Siyempre, Nakaka-inspire yan. hindi mo na ma-injure tong gusto mo na mag-react, gusto mo mag-react, di ba? Bakit sinisin niya ako ano nga? Intinding endurance ni David noon Talagang hinabaan niya na yung pasensya niya Sabi niya, Lord, naiinis na ako. Gusto ko talagang pagsasumbatan itong mga taon to. Pero baka pagbabatuhin naman ako, patay ako, di ba? Mainit na rin uno nila. Wala na yung pasensya nila sa akin Sabi ng Bible, and David encouraged himself in the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, may scripture. Kaya kung nahihirapan ka sa suffering mo ngayon at masyado matagal ang difficulty at masyado matagal ang delays, go back to the scripture. Remember God's encouragement para makatagal ka dyan. Kaya nga merong endurance, scripture, and encouragement. Nakita nyo, naka-highlighted ng kulay yellow yun. If you want to endure, go to scripture. If you want to be encouraged, go back to scripture. Walang makakatagal pag wala kang word of God sa puso. Tandaan niyo yan. Walang mababago, walang makakatagal, walang makakatiis pag hindi mo talaga pinanghawakan yung salita ng Diyos. Kasi Kaya balik tayo sa Word of God, mga kapatid. Kaya ang level na matitibay na tao, nasa Word of God Amen. Pag mababa word level mo, huwag kang pumasok sa ministry dahil hindi ka tatagal dito. Madi-discourage ka, hindi ka maka-endure. Word of God is necessary for you. Saturate your life. Ayun. Basahin niyo ganitong libro, ganitong mga Hallelujah. Bible, yung maduduming Bible, yan. Makikita niyo po ba to? Maduming Bible, malinis na puso. Malinis na Bible, Naalala ko, Pastor, maduming puso. Hindi ginagamit. binabasa Hindi binabasa Mga ipis na born again doon sa Kaya ano pala, Pastor, nung last Oh. 5 years, ang ganda talaga nung yung Oh. Bible ko Walang kapunit-punit. Ngayon, gulagulanit na to. Pinadyan ko na ng mga tape. Ngayon, gulagulanit na. Mga gulanit na. Malalaman mo Okay, maraming salamat sa inyo. Alas 8 na. Ay, grabe naman. Thank you very much sa inyong pagsama sa amin. At marami tayong natutunan ngayon. At marami tayong gusto pang tulungan at ipanalangin. Pag-pray natin itong mga nagsasuffer, mga naghihirapan sa buhay. Hindi naman lahat tayo. Lahat po tao sa mundo meron yan. Wala po exempted yan. Lord, I pray and I declare that the spirit of power, the spirit of endurance will come upon those people who are experiencing delays and difficulties in life, that they may continue on. They will not give up in life. They will develop perseverance and character. And when character is developed, they will become mature, complete, and lacking nothing. And they will have the hope which is in the Word of God. At tulungan niyo po yung mga may pinagdadaanan po ngayon sa pananalapi, sa kalusugan, sa pamilya, problema man, ano man pong uri nito. Lahat po ng bagay, kung meron kami pagtsatsaga, meron po kaming mahihita, Panginoon. Lalo na, ang yung salita yung nagsabi, they that trust in the Lord will be renewed even in their strength. Amen. Bless each one of them, even in our loved ones. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa amin. Yes po. Ang konting announcement lang po. Announcement Mga po. This Sunday po, mag-uumpisa na po ang ating second service po. So, 1:30 in the afternoon po. So, Yup. yung mga hindi po makakapunta sa umaga, meron na po tayo pong panghapon na service Ayan. po. Paalala lang po. Para makasama kayo rito. 10:30 ang first service po. Yes po. Amen. Po. So, good Salamat night po. God bless Night, everyone. Night God everybody. Grabe na yan. Grabe. Shalom forever. Forever si Jesus lang. Oh, ito.